Daniel did last summer. Pag iwa 1+1 natin, nako. Mga Marites! Live na live kami. Thank you for waiting sa inyong Team Legit, Team Uric, Team Certified, Team Trending. Ito na bago ang isang linggong chikahan. Babati muna sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, June Nardo. Ang inyong PhD, Rose Garcia. At ang inyo pong unbettable Professor Ambet Nabus. And welcome to Marites University! Land the Labas Promise! Mga kamarites, live po yung minamahal na Marites team. Simulan na po natin. Kaya inaantok. Oo, di ba? Gawin-gawin na huba sa inyo. Kaya pa natin yan. Go lang tayo ng go rito dahil ito na po. Talaga lang, ang ating isang linggong chismis. Kaya lang malungkot po una natin panimula. Ay. Dahil po, ang kaibigan nating manunulat film critic. Sorry po mga Marites. Ano po na ako? Excuse me po. Excuse me po. Oo. Ang minamahal natin si Mario Bautista, nagsusulat sa People's Journal at Malaya ay pumano na po sa edad na 78. Yon. Ang aming pong pakikiramay sa buong pamilya ni Kuya Mario Bautista. At syempre po, isa siya sa talagang kilala at nirerespetong manunulat at film critic. Di ba? Marami po siyang mga kaibigan sa industriya at sa aming mga kasamahan din niya sa Panulat, sa entertainment media writing. Nakikiramay po kami sa mga naiwanan po ni Tito Mario. Actually, hindi ko nga alam kung paano kasi pag nakakausap naman natin siya nung mga panahon, lagi naman niya sinasabi na He's ready. Ready na siya. Totoo po yun. Lagi po niya sinasabi na anytime pwede na daw po siya. Pero ang lungkot pa rin. Oo, Of siyempre, course, he yeah. died, yung wish niya, he died peacefully. Yeah. Okay, condolences po. Doles po sa manoli ni Mario Bautista. We will miss you, Tito Mario. Okay mga Marites, go on with the show. Ito naman po, magbalita naman tayo tungkol sa isinagawang press ko ni Jano Gibbs. Kaugnay ng video naglabasan sa pagkamatay ng kanyang tatay. Ayun, nagkaroon ng press conference. Parang ito yung unang press con ni Jano after na pumanaw si Tito Ronaldo Valdez. And dito nga, in-address na niya yung issue na paglabas ng video kung saan makikita natin yung in a way tawag yung body ni Tito Ron when he passed away. Kumalat kasi siya sa social media na syempre hindi naman talaga tama at hindi proper, lalo na bilang respeto sa namatay at pamilya nung namatay. Doon sinabi ni Jano na hindi na raw siya mag-file ng legal complaint doon sa mga police na siyang dapat nag-asikaso at nag-handle ng tama doon sa investigation sa pagkamatay ni Tito Ron. Ang katwiran ni Jano, para ayaw na rin nila ng marami pang stress, marami pang Kaso yun, siyempre. matagal din yan. Pero meron siyang nire-request. At ano yung nire-request niya? Na hinihiling nila ng buong pamilya nila na sana raw ay mag-issue ng public apology ang mga involved na police dun sa nangyaring pagkalat ng video. Abangan na lang natin pa mga Marites kung matutupad ang kanyang hiling sa public apology. Kasi kung hindi magka-public apology, baka mapipilitan sila na mag-file ng legal complaint. Magandang deal na yon. Tapos sabi nga din ni Jano doon, parang sa nangyari, meron din, kumbaga sabi niya, i-avoid din daw yung mga fake news, yung mga kung ano-ano mga haka-haka o kuro-kuro. Kasi ultimong siyang anak ay parang binibigyan ng mali siya ng iba netizen dun sa pagpanaw ng kanyang ama. Mga kamarites, mga netizen pakinggan niyo po yung panawagan na yon. Let them mourn nga naman.
silent and peacefully. Okay. Okay, ito mga Marites, ibalita naman natin yung pagkikita ni Heart Evangelista at Jericho Rosales. Nagbeso with hug nang magkita. Oo, Brody. diba? Nangyari po ito sa isang pamosong hotel kung saan may isang event. 3rd anniversary yata ng Zion or something na kung saan endorser itong si Heart. Oo, kasama niya yan sina Small Laude. Tapos si Echo naman ay performer. O, diba? Nagpo-perform si Jericho sa mga ganyan-ganyan na kinakantsawan pa nga ni Heart Evangelista na na parang kakanta ka or mag-perform ka, ayusin mo. Kasi parang kanta ni Bruno Mars yung pinerform niya. And then nung magkita nga sila, konting chikahan, nagbeso with hug. Na syempre kinatuwa ng mga panday mga panday heart. Mga panday heart daw ang tawag doon sa mga sumubaybay sa kanila nung araw nung gumawa sila nung series na Panday. 'Di ba na parang at least daw naman napapakita nito nila Jericho at saka ni Heart na despite kung ano man yung mga pinagdaanan nila, they're still friends. Kaya may nabasa ako na parang tinulda ka na ni Echo yung chismis na hiwalay sila o nagkakalaban sila ng Ni asawa Kim. niya, ni Kim Jones. Oh, okay. Sabi niya, we're amazing. Okay. O at least, amazing lahat. Amazing. Yeah. Jericho Echo ha, Okay. yung invitation ko sa inyo ha. O alam mo na. Okay, magbalita naman tayo sa pagkasugod ni Ruru Madrid sa ER ng hospital. Ito, pinost niya ni Ruru na siguro dahil sa sobrang trabaho, trangkaso, walang Lagnat, inuubo, walang pakramdam, dinala sa ospital. Ay, sumugod sa ospital. Dinala niya sarili niya. Sinugod na niya yung sarili niya. Oo. Pagkatapos ito ng taping nung Black Rider. Yun na nga, di ba? Tapos, ang nag-asikaso ng hospital papers, nagbakay, nag-alaga sa kanya, ay walang iba kundi ang tawag niya pala kay Bianca ay Isadora. Yung tunay na pangalan. Bianca Umali. Isadora Bianca Solier Umali. Yun ang kanya buong pangalan. Hindi Bianca, Isadora. Kaya baka punta kayong mga tao. Sino yung Isadora? Si Bianca Umali din po yun. Ayan po siya. Nakakatuwa si Ruro, talagang naramdaman niya. Although na-rule out, hindi COVID ha. Kasi nung umpisa parang may mga nagsasabi na gano'n kasi nga parang ilang araw na daw na inuubo at nilalagnat. At nangyari nga nung siguro hindi niya nakinaya sa taping. Ayun. Okay. Si Black siguro Rider. over-fatigue na rin yung nangyari. At saka, hindi na daw kinaya ng katawan niya, kumbaga. Tapos ang alam ko, pagdating ni Ruru sa hospital, nandun na yata si Bianca. Naghihintay na sa kanya. Okay. Tapos nang humingi din siya ng paumanhin kasi meron siyang mga shows commitment siguro na dahil nga nagkasakit siya. Naapektuhan ng schedule. Oo, naapektuhan. Pero nangako siya na once he's okay, gagawin niya rin. tutuloy niya yun. Very ano good. man yung napangako niya o natanguan na niya. Kaya kayo mga kamarites namin dyan ha, pag-ingatan nyo po ang inyong mga sarili kasi ngayon ang panahon nagbabago-bago na. Ang lamig, ang init, lahat. So, ingat-ingat lang po. Uso pa rin ang trangkaso, flu. True. At May sabi COVID nga, pa. may COVID pa. Yes. Okay, Jag, what's next? Ito kami. Magbasa muna tayo sa ating mga... Okay, sige. Batiin natin Ilan ang ating nakatutok sa atin ngayon? 272. 284 sa akin. Ba't magkaiba tayo? Ganun 94, talaga. ito 94 na. Ayan, ano natin, bigyan natin ang pansin nating mga Ratchada. Good evening mga kamarites from Nagoya, Japan. Excited na sa chismis from Love Love. Oh, Okay. di ba? Mula kay Maria Antonieta Panaligan. Sana may news about Coco Martin at Julia Montes. O, binalita na lang natin niya. Meron naman. Parang tahimik pa sila ngayon. Erika Hiki. Good evening po mga kapatid from Tokyo, Japan. Hello. Mula kay Oh. Ruby Santiago, Kim Pao na po ba in real? Wala naman sinabi. Wala. Yes. Next, si Mark Iti. Gandang gabi po from your avid fan in Singapore. Faith ko Canada. kayo kasi Sige. hindi kayo nagbabalita dahil gustong manira lang. Di tulad ng iba dyan. Pakigreet po, I did Sulaimi. Hello, I did Sulaimi. And Ito, bago tayo thank you, Mark Iti. At sa lahat ng mga nanonood, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa ko ragon, sige lang, tutok lang kayo dahil ang susunod. Yung good evening, kay Detroit from Canada, Winnipeg. Hi! Okay, yan ito, na. mga Martes, ang balita naman tayo tungkol kay McCoy De Leon
Ayan. Missing sa surprise birthday party ni Elise Houston. Ayan. Kasi kailan lang, si Elise Houston ay binigyan ng surprise birthday party ng kanyang mami. So, talagang na-surprise si Elise. Wala siyang ka-idea. Nandun din yung kanyang, ang tawag niya ay kanyang mga old friends in a way na sila Alexa Ilacad, nandun din sila Michelle Vito, sino pa ba? Basta yung mga close yung mga friends. close friends niya na ang nag-imbita ay ang mami Mami, niya. okay. Nandun din ang kanilang anak ni McCoy na si Feliz. So, ang haba ng ng caption ni Elise, ng pasasalamat, nag-thank you siya. Pero talagang hinahanap ko, hindi niya pinasalamatan o hindi nabanggit si McCoy. So, tinignan ko ngayon yung ibang post ni Elise. In fairness, meron merong naging surprise din si McCoy kasama si Feliz. Parang binigyan nila ng cake, letter, ganon, si Elise. Pero ito nga, yung mismong mami niya ang nagpa-surprise party, missing in action si McCoy. Baka nakalimutan lang ni Mami. Hindi. Charot! So nagtanong-tanong ako. Sabi ko, bakit wala si McCoy? Wala ba talaga si McCoy? Or binigyan ko pa ng benefit of the doubt dahil baka mamaya may taping or may ibang schedule. Ayon sa aking source, wala raw talaga at mukha ngang medyo hindi okay ang relationship yata ng mami ni Elise at saka ni McCoy. Ayun na. Ayun na. Mami na naman. Baka hindi pa boto si mami kay McCoy. Kasi di ba ang dami na rin kasing nangyari Before pa yan, Oo. pandemic and everything. Pero ako naman, sa mga nakikita kong post nila, okay naman so far. Mukhang si Elise talaga at si McCoy ay pinaninindigan kung ano mga Meron sila. silang dalawa. Yan. Ay, batiin lang natin ang pasalamatan si Louie Lopez. Nagpakulay ka, Louie. Kulay blue. Blue ba ito o violet? Whatever na marunong sa kulay. Maraming salamat sa pakulay, Louie Lopez from Seattle, USA. Thank you, Louie. Thank you, Louie. Kayong pakulay. Ito, pagpatuloy muna natin ating pagbabalita. Ate V, hindi makakapunta sa Manila International Film Fest sa LA. Bro, ano ito? Correct. Doon na po nung nakaraang linggo, yun yung pinakahuling black screening ng When I Met You in Tokyo. Alam mo, siguro sa mga 10 na ako nag-host ng program ng When I Met You in Tokyo ng black screening. Natanong namin kay Ate V kasi nga po magkakaroon ng Manila International Film Fest beginning January 29 hanggang February 2 sa LA sa USA. Sabi ni Ate V, talagang hindi daw niya magagawang puntahan, gawa ng yung mga pending po niyang schedule nung time na nagsimula silang mag-promote ng pelikula nung November until December ay na-bump off, kumbaga na itsapuera. Ngayon daw po ay sinisigil na siya nitong mga trabaho niya at mga kausap, kaya talagang imposible. Ngayon pong nagla-live po tayo, kasalukuyan po silang nasa Thailand, kasama ang kanyang mga Thailand kapatid. pala. Nag-Thailand Okay. sila for 4 days sila doon, kasi yun po yung pinakasusuliting nilang bakasyon kasama ang kanyang mga kapatid na galing sa Amerika. And then, after 4 days, magkakanya-kanya na silang uwi. May babalik na si US at si Ate V dito na. Ngayong araw to alis yung mga iba. Alis sila. Text ko sa June 15. Alis na sila. Yun nun. Iwan na January! January pala. Ang tagal Alala niya, pa. yun yung sabi niya. Yan So lang anyway, yun po. yun po. Enjoy, Ate V. Enjoy. Pero yung When I Met You in Tokyo, si Brother Bo, si Christopher De Leon po ang pupunta doon at hindi natin alam kung may makakasama pa siyang ibang cast member. But si Boyet definitely, sa lahat po ng mga nanonood sa Amerika, lalo sa LA, andyan dyan po siya. si Christopher De Leon. Plus yung mga iba pa po mga artista na pupunta din po doon, yung mga may kalahok doon sa 10 pelikula na yan. O yun! Okay, Saya. next. Okay. Balita namin ng 24th anniversary ni Yorme Escomoreno at wife Daini. Yan. Yes! So, happy anniversary. Happy anniversary. Yorme and Miss Ma'am Daini, Ma'am Daini, di ba? Oo. Ilang taon na? 24 years na sila. 24. So, today yan Then by next year, ang kanilang silver anniversary. So, parang pinag-iisipan naman din daw nila kung sakali na baka magkaroon sila uli ng parang renewal of vow na Very good. magpapakasal muli. Na deserve naman talaga, di ba? Dahil, my gosh, 25 years. At ito na, ang kwento pala nila, 1 month pa lang ang relasyon nila nang magpakasal sila. Kaya sabi ko nga, nakaka-amaze rin na
hindi rin talaga sa tagal Oo. o sa ikli. Oo. Kung hindi, kung paano nyo talaga i-work out yung relationship At saka yung nyo. kahandaan nila that time. Yes. Ready na sila that time eh. Oo. So, Kumbaga, bakit mo pa naman patatagalin pa? Kasi sabi ko nga, so Yorme, ang ganda mo kasing ano. Ganun ang ganda ni Yorme. Hindi, ang ganda mo kasi Yorme. Hindi, ang ganda mo kasi, ang ganda kasi nung marriage nila, dahil sa panahon ngayon na ang dami naghihiwalay, Yes. kahit ilang taon pa lamang, so hindi pala yun no? Hindi pala yun guarantee. Basihan, garantiya. Oo. Tama. Yun po, happy Okay. anniversary. Ito, sunod natin ang ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Yes, mga kamarites, mahalaga nga po na nararamdaman ng inyong aruga. Kaya naman kahit nasa panig ka pa ng mundo, nandito po ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin nyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo product. Correct, mga kamarites! I-check out ninyo na po ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Okay, mga kamarites, ate pong Chick of the Week, ang cryptic post ng kapatid ni Catherine Bernardo na si Kay, PhD, Ayan at, nga. at Sofia Andres, inunfollow na sila Daniel Padilla, Richard Gutierrez. At Okay. iba pa. At At iba iba pa. Oh, Yeah. yeah. Balik natin doon kay Kay- Unahin natin Kay si muna. yan, Si cryptic Kay, yan. si Kay ang kapatid ni Katrina nasa ibang bansa. Mm-mm. Actually, baka pwedeng itaas kasi nandun yung- andun yung mga years na 2014 nagsimula yan eh. kumbaga iba-ibang taon. Hindi siya 2014. let's say 2014, 2015, 2016. Oo. Hindi. May 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 mga patlang. butas na taon. Na parang nagtino siya. Yung bang si Kay, ate ni Catherine? Ate ni Catherine. Yes, correct. Very supportive kay Catherine. Nakita ko. Ang post niya ito lang, could it be that you are at the crib with another lady? Tapos parang, we know what you did last summer. Di ba merong movie, Hollywood movie na I know what you did last summer. At ano pa yun, may part 1, part 2 pa yun Yes. So, ito din parang meron. Kasi may years. So, ang ginamit naman niya, we know what you did last summer. So, syempre, ang mga netizens ay madaling nag-assume Yes. na ang cryptic post ba na ito ng ate ni Catherine ay Patungkol. tumutukoy Oh. kay Daniel Padilla. Oh. At ang mga taon ba na na-i-mention ay ang mga taon Taon. ba ng summer Oo, kung nandi saan umano ay nag-cheat. nag-shit. Ayun, Si ang sinasabi. Daniel. Oo. Ayun. Kaya, nanalaman na nila na, 2014 nagsimula sa pagkakatanda ko dyan ha. Tapos Iba-iba. 2015 wala, 2016 wala, 2017 bumalik, 2018, 2019 wali, 2020 2021. meron. 2020, basta yung latest 2023 na involve ang isang Vietnamese na celebrity ba ito? Hindi. Basta girl lang Isa siya. siyang sabi niya nga, I'm just a common Commoner. Vietnamese girl. Na Emma ang pangalan sa atin. Sa atin. Mm-mm. Nagpa-picture lang siya kay Daniel. Nagkaroon sila ng konting talks kasi Ito si ba to? Daniel at that last year, Kasama mga friends. kasama ang mga friends ay nagpunta ng Vietnam. At syempre, the usual, nag-bar. Nagkataon na yung bar daw ay Ay pag-aari ng nung kanyang kapatid kuya. ng lalaki, correct. So, yun. In fairness maganda ang Vietnamese girl. Ito ba yun? At sinabi Siya nung yun. siya yon, at sinabi nung kuya niya na nandoon nga daw si Daniel. Daniel. At na-curious sila dahil sabi sikat na Alam artista niya yan na sa sikat, Philippines. oo. Yun lang daw, hi, hello. Very common. At Kahit kasama niya yung sister niya. very common, di ba? Kahit naman tayo, pag may aram tayo na sikat na celebrity, talagang kung Pupuntahan kakayanin mo. natin na magpa-picture, magkaka-picture tayo. Ang nakakaloka dyan, Rose, kasi di ba, bila daw siyang na naging celebrity sa kanila kasi kinuyog nga siya ng mga fans di umano ni Catherine at saka Ni ni Daniel. At Daniel. binagbibintang at tinatawag na siya ng kung ano-ano. Oh, wow. Ayun, kawawa naman. So, pero Meron- sabi niya, nagkita sila
it happened na nakita lang sila sa bar, Hi, hello. nagpa-picture, hi, hello siguro, then after that, No wala na, more. umuwi na raw siya, kasama ang kanyang No kapatid. more, Sister. no less. Oo. Di ba, Diego? Sa tanong natin May ngayon, isa hindi pang pa. dali mo na. May isa pang ano, di ba? oo nga, pero sa tingin nyo ba, demolition job ito sa isang Daniel Padilla? Ewan ko, I don't... Kasi naglalabasan bigla mga kwento ng ganito, cheating, may ganyan, chuchu-chuchu. Di ba they know rin what Daniel did last summer? Hindi, actually, kaya din nagiging tong sobrang ingay din. Hindi lang naman, pero malaking impact talaga itong cryptic post ng kapatid ni Oo. Catherine. Kaya nga, di ba? Marami talagang napaisip. But at the same time, ang mga netizens or ang mga fan, alam mo naman yan, para mga pulis 1 yan. plus 1 plus 1. Napakagaling maghalukay ube. So, nahalukay talaga, hinahalukay nila yung taon na to. Kanino ba na link? Sino ba yung ganito? Nasaan ba nung summer? So, kaya naman nag-came up Totoo sila yun. sa kung iba-ibang pangalan ng babae. At nadamay din dyan Meron yung isang ano, si di ba? Ariel na Yun. asawa ni Ni- Patrick Sugi, Sugi ba? na kaibigan nila Kaibigan yun. nila. Tapos, nagpakasal, kaya pala daw hindi umattend sa kasal. Dahil daw doon. Oo. Although na-explain na raw yung reason bakit wala talaga at that time sina Daniel at Catherine. At meron pa, pati si Kay Meron pa. Abad na involved. Exactly. Alam mo, ako na nagsasabi. Ano ba yan, si Kay? dami. I know Kay Abad. Ako rin. At ako na magsasabi sa Wale. inyo. Kaya ko si Kay. Ako na nagsasabi, Kay has nothing to do with the breakup of Nakakaloka. Catherine and Daniel. Hindi po ito pagiging bias, pero ito po yung totoo. Para maging malinaw sa inyo. Yan. Sisigundahan ko ng bonggang-bongga yan kasi kilalang ko rin si Kay. Yung mga netizen, ibang klase rin, ano? And recently nga, ito na nga. Si Sofia Andres na. Si Sophia Andas naman, ewan ko, nakatikatihan ko lang na na i-check ang kanyang Instagram account. Kasi nga, ang alam ko, in-unfollow na niya si Andrea Brillantes, Okay, di ba? oo. So, after na i-unfollow ni Catherine, si Oo. Daniel, and some other girls, Oo. si Sara Labate naman, di ba, nag-unfollow din kay Richard Gutierrez. At sa pamilya niya. At sa pamilya ni Richard. Oo. So, what I did, di ba si Sophia talaga ang constant, quote and unquote, with Catherine and Sarah na talaga makikita mong very supportive at ako naniniwala akong maaaring alam ni Sophia from A to Z about what happened to Catherine and Pero hindi Daniel. na para magsalita siguro Of course, siya. kaya hindi naman, in all fairness, din naman kay Sophia, hindi siya nagkahalita. Pero sabi ko nga, naiintindihan ko siya kung may mga konting pa-reaction siya o pa-cryptic. Kasi pagkaibigan mo talaga at alam mo ang kwento, minsan, Magpapahaging ka. Oo, Magpapahaging hindi, doon, minsan, sinabi ko. ano din parang maghuhulag post, oh, yung alam mo, may unfairness, may, parang bakit ano ganito, hindi ganyan. Correct. Parang show of ganyan. support mo na rin yung mga ganung paraan eh. Yeah. So, ayun na nga, chinek ko ngayon. Wale. Siyempre, barkada nila si Daniel, di ba? Daniel, Supremo DP. Ay, Wala. wala na. Hindi na No pinafollow. users found. So, check ko, Richard Gutierrez. Ay, No user found din. Kasama lang niya si Richard dun sa last serie Oo, niya. yung Iron Heart. Oo, Yan na. yun na. So, pag iwa 1+1 natin, nako. Ayun Sabi na. ko sa Sabi nga ni Rica Paralejo, it's not, ano ba yun? hindi Not rin immaturity immature. to unfollow people. Lalo pat mga gaslighter at etc. Ayun na. Gaslighter daw at etc. Ang saya ng chika of the Oh, week. yes, ang buong Chick of the Week brought to you by Amigo Segurado! Ano, license na raw tayo magbasa. Yes! Kami ni Diego. Jonathan Joko, shout out sa One Freedom Society. Always, si Jonathan. One Okay. Freedom Society, magandang po mga kamarites. Oh. Okay na muna. Ano to? Alito na tinuturo mo Alin? sa akin kanina. Hindi ko nalampasan Flores ko. Marasigan, hello, babati from Go ba yung Hong Kong. marketing? Basahin mo nga. Yeah. Gusto nyo ba? Oo. Go ba yung marketing? Sabi po ni Alvin Ignacio and Alex Brosas sa BTT show nila nung Saturday. Maranda, Nega, and Bias daw ang Marites University. Baya saan? Sa kanino? Alam mo, kung may show kayo, di pangalagaan nyo na lang yung show nyo, no? Dahil kami naman, ginagawa rin naman namin ang the best namin dito para sa aming show. And define bias. Huwag ako, Alex. Huwag din ako, Alvin. Oh, huwag niyo kami ano rito. Hindi kami nakikiram sa inyo. Basta alam ko lang, wag yun ang patulan, okay na yan. At least diba? alam naman natin na
nag-share tayo ng mga news kung Yan. kung ano ang balita, kung ano ang alam Hindi, nating update. binasa lang po namin yung Regine, good ni evening Goba po yung sa inyo. marketing. Okay. Diba? Good morning from New Zealand. Roro Sunday. Sino Si ba? Rachel mga kuy, hello sa'yo. Okay. Oo. Then, Patricia Marty, any news about Vilma Santos na showing in New York? Siguro po, pero ngayon po sa LA po yata ang mga pelikula. After that, ang narinig namin Oo nga. through Noel Ferrer, i-distribute po sa iba Iikot pang pa, party. opo. Iikot pa. Antabayanan na lang po natin. Basta wag lang yung mga pirated, ha? yes. Sabi ni Stabilo, boss, super relaxing pong makinig sa inyong tatlo. Ay, thank you naman po. At nare-relax kayo sa amin. Kahit nag-uunahan po kami. Sabi nyo nga, ayan. Ito, sa Nagsasapawan balita daw. naman ni Diego. Diba? Sabi ni Tang First Perasol, Ah. gusto ko tong Marites You kasi yung balita ay sa totoo lang. Hindi po fake news. Ay, bawal po ang fake news. Bawal. Thank you, Tang. Ito ba kasunod? Good evening po mga Marites, lalo na sa favorite ko si Dean Junardo. Lagi po kami taga-subaybay. Hindi kayo bias at hindi toxic panoorin. Ay, ang Watching from salamat. Dubai, UAE, nagagalit na Ano po daw? sila. Okay, back to reality. Reality talaga. Back to chikahan mga kamarites. Ito, series ng Don Bell. Iniurong ang oras para makatapat ang series ni Kim Chiu. Ang makatapat ng ang series ni ni Kim Kim Chiu. Chiu. Ang series naman ni Sian Sian Lim. Lim. Professor. Kasi di ba pag ang asa sa Kapamilya Channel po kasi nauunang after ng newscast na pinapalabas yung Batang Quiapo na talaga namang mataas pa ng rating, hinahabol nga lagi ng Black Rider, correct me if I'm wrong ha, diba? So nagtatapatan. Tapos agad niya sinusundan supposedly nung Can't Buy Me Love na series naman ng Don Don Bell. Bell. Pero dahil malapit nang mag-end yung senior high, tapos papasok ang linlang Hanggang ngayon 19 na lang yun. Yes, Junior papasok high. ngayon yung linlang after ng mapanood po natin sa Prime Video. Parang after ng Batang Quiapo, papasok si linlang bago ang Can't Buy Me Love. Naurong siya. So, nagkaroon ng reshuffle. Nagkaroon ng, Reshuffle. alam mo na yung reshuffle, chuchuchucho. Tapos nagkataon lang naman din po, dito sa Kapapuso Network naman, yung Black Rider ang nakakatapat. Tapos after Black Rider, papasok na po itong series ni Love Sian Die Lim, Repeat. Love Die Repeat. Na ngayon ang pilot, tama? Ngayong January 15. ngayong araw na to, ngayong Kasabay gabi. nung asawa ng asawa ko. Na pilot din Back to tonight. back sila. Back-to-back world premiere mga So kapuso. nagkatapatan po talaga yung oras ng series ni Kim Chiu at saka itong series naman ni Sian Lim. O kayo na po ang bahalang mamili dyan. O, yun na. Ito bago, Speaking of may init-init na balita pa. Speaking of Kim Chiu, ito page yan nung latest, may COVID. Ayun, kasi kanina nagkaroon ng MediaCon ang Linlang. Dahil nga ang Linlang ay, sabi nga ni Professor Ambet, ay ipapalabas na sa Free TV. Meaning, sa A to Z channel, sa Kapamilya channel, sa TV5. Yan. Simula sa January 21. Tama ba ako? 21 is Monday. Yan. So, tama ba? 22, sorry. 22. January Pwede ni Kiki yung 22. Simula sa January 22, ipapalabas na ang Linlang. So, kanina nagkaroon na MediaCon. Pero, yes. Yeah. Pero Sandali lang po. Di ba pwede after na Mamaya i-acknowledge natin yung tuloy mo yung PhD. So, yun nga. So, ang present doon ay sina Maricel Soriano lang, si Reyes Matias. Saka yung dalawang direktor. Ang gwapo nung Reyes Matias at anak ni Eloisa. At Kay saka, Herbert. Oh, yes. So, saka si Ang galing na bata. FM Reyes at saka si Direk Jojo Saging. Wala doon si Kim at saka si Paolo. Pero, nag-join pa rin sila sa MediaCon. Via Zoom. At doon nga, sinabi ni Kim na pareho sila ni Paolo na nag-positive sa COVID. Kaya sabi ni Kim, may COVID pa rin po. So sabi niya, si MJ Felipe ang host. Sabi niya, talagang sabay pa kayo sabi niya ni MJ. Natawa lang silang dalawa. Pero ako
naman, sabi ko nga kanina, gets ko kung sakali mang nagkasabay o nagkakawahan. Dahil nga ongoing naman ang taping nila para sa kanilang next teleserye, yung What's Wrong with Secretary Kim. Yan. So habang ipinapalabas at napapanood sa Free TV ang Linlang na, oo nga pala, sa mga nakapanood ng Linlang Sa sa Prime Video, 40% lang pala ang napanood natin. Ayun yan. So dito ngayon sa Free TV, ipapalabas yung 60% pa na hindi pa na-edit out during sa Prime Video. So, ito yung sinasabi nila na marami pang eksena sino yung artistang yun na. At saka yung mga tanong natin po, yung sinasabi natin, kasi ako talagang ino-okray-okray ko si Direk. Sabi ko, bakit parang pinamay-nadali yung ending? Dahil nga, 40% pa lang pala yung napapanood. May mga backstory dito, kagaya nga ni Reyes Matia, na sobrang nakakagigil dahil sobrang loyal kay JM. Bakit hindi na parusahan? Yung pala meron. Malalaman dito. So abangan po natin sa mga hindi pa nakapanood ng Prime Video na Linlang, ito na yung pagkakataon ninyo. Ayan. So maliwanag yung sinabi ni PhD nagkahawaan siguro dahil nagtatrabaho. Huwag nyo nalang bigyan ng kung ano na namang kahulugan niya, lalo na yung mga iba dyan, mga dalulu. Mga dalulu! Grabe naman. Pero syempre, yung mga Kim at Pao na shipper, di natin maialis yan dahil nakabuo naman talaga sila ng following, true Linlang at ngayon nga What's Wrong with Secretary Kim. Syempre, kahit may positive sa COVID yung dalawa, di mo maialis. Baka medyo may kilig din na, ay sabay pa talaga silang nagkaroon ng COVID. COVID na kinikilig, paano ba? Syempre, pero okay na yung nasabay. At least, hindi maapektuhan yung taping. Pagbalik nila, ayaw na magsalita ni Dino. Dahil, pasalamatan natin ito. Si Ellen Calyado. Ponin fan siya mula sa Adelaide, South Australia. Happy feel niya daw tayo. Nagbigay siya sa atin ng pakulay. Kulay orange ba ito? Yellow. Thank you po sa pakulay ni Yellow. Ellen Calyado. Ay, ito Jubilin. Pasensya na, colorblind po ang inyong lingkod. Kanina kulay blue. Diba? Ngayon kulay yellow. Ay, maraming salamat sa mga nagpapakulay po sa amin. Dali. Ano tayo? Yan. Ponin fan yun, nagpakulay Ponin tayo. Ano ba to? Ano na? Ang saya lang. Meron pa bang binabasa o tuloy-tuloy na? Okay, ito, basahin natin si Arlene Yamanaka, natawa lang ako. Chika of the Week is brought to you by Amigo Sigurado. Love it! Gustong-gusto ko po na sinasabi niyo po iyan at ako'y nakikisabay din po sa pagsabi ng Amigo Sigurado. Watching from Osaka. Hello, Arlene! Kakaliw naman, yan. Ito na nga sinasabi ko sa iyo, Rose, kanina, kasi nung Sabado daw, napanood pa nila live si Kim sa Showtime. Tapos kanina rin, napanood ko siya nung umaga. Ano doon din? Sabi nga ni Rose, baka daw tape. Baka na-tape live. Yung portion na yon. Kasi may mga portion po ngayon ang Showtime talaga, o kahit ilang nung time show, na tinitape na nila gaya nung Tawag ng Tanghalan, or nung kung ano pa man, baka nga yung portion na tape. Possible. Kasi kanina, mga 1:30 ang MediaCon, ongoing pa yung Showtime noon, di ba? At nandun po siya sa bahay niya, habang si Paolo naman ay sa bahay niya. Naniniwala ako kasi magkaiba Okay, Victoria Malto watching from Seoul, Korea. From Seoul, Ito, kay Ranma, 1/2. Lahat ng babae nililink na kay Daniel. Ano ba yan? Sabi niya. Hi kay Cyrus Estrada. Maraming salamat sa iyong punay opinion. Okay. Ito na po. Ito, mga Marites, nagkaroon ng back-to-back na binyagan ang anak ni Isa Calzado at Bianca King na magbilas, di ba? Oo, nakakatuwa pala siya. Yung Wintel din ang asawa magkapatid kasi yung respective husbands nila. Hindi ko alam sino panganay, yung asawa ni Isa o yung asawa ni Bianca. Ay, medyo kulang ako sa research. Hindi ko na na-research. Pero importante para yung pogi. Bininyagan na po ang kanilang mga babies. Ito nga pong kay Iza, ang ganda-ganda rin. So, si Bianca, nag-texay din, ang lahi din, Para din sila magkapatid, Ang tsura ng mga baby, dahil nga po yung mga respective husbands po nila, ay sa totoong buhay magkapatid, kaya back-to-back na silang pabinyo. Oo, sabay silang nabuntis noon, halos. Kaya nag-share notes sila ng mga nararamdaman nila, na-experience nila. Tuwa ako dito sa baby ni Iza kasi ninang yata itong si Karil. Tapos biglang, di ba mga sangre sila? Oo. Talagang pakanta. Hindi, tapos may inaabot siya na ganyan.
para may yung diamante o crystal or something. Tapos talagang yung bata, inaabot din niya ganun. Ang ganda ng pagka-capture nung video. Siya na ang bagong nagmamayari ng Ano ba Bulyan. siya? Amaya ba? Ano ba? Amihan. Amihan. Oo. Pero hindi, kumanta, parang nga nagkaroon ng show. Disney. Oo, kumanta yung una yung asawa ni Karil. Sino nga ito? Ano ko na dyan? Si Yael Si Yuzon. Yael Yuzon. Tapos sinundan naman ni Karil. Nakakaliw lang. Pinanood ko yung video. Yan. Oo, ayun na, saya. Okay. Welcome to the Christian world, mga babies na magaganda. Sa mga fans ni Miles Ocampo, cancer-free na raw siya. Yun ay binalita niya sa isang vlog na cancer-free siya. Di ba nga nagkaroon, di ba, tumataba-taba kasi po siya. Thyroid kasi ang ba? naging Oo. sa thyroid. Sakit niya. Na-interview siya kay Tony Gonzaga ba vlog yung? No, Sabi niya, kay Karen kanino? Davila. Okay, Karen, oo. Ayaw mo kay Tony? Hindi, Hindi kita, naman, wala Karen naman si Davila Karen. talaga Baka kasi ayaw mo kay Tony. Wala naman sinasabing ayaw, ikaw talaga din. Natanong ko Pag wala lang, akong di ba? patanungin. Basta kay Karen Davila yung vlog kay ni Karen Davila Miles po. Ocampo. Yun lang. Miski at least, di ba, miski hiwalay na sila ni Lydia Canlas na true love niya, Oo. cancer-free na siya. At saka speaking friends of pa rin sila. Yes. Friends pa rin sila. Speaking of Elijah, hindi Ano naman daw connection niya nun, ano? sinasara pa yung possibility Sino, or yung si kanyang Elijah? door, si Miles, kung Diyos ko naman. for any possible reconciliation or Oo. what. Hindi naman. Kasi sabi ni Miles, si Elijah daw talaga True ang love kanyang niya. True love. Basta. true love. Basta first love, first of everything. Oo, nakikita ko yung dalawang yan. Napaisip mga na ako, ano classmates ko kaya yan yung sabihin ni Miles sa Oo. first of everything? Oh, Ikaw, baka Miles. alam mo na, So, di ibig ba? sabihin ngayon, walang katotohanan ngayon yung nagsubuan ng spaghetti lang talaga si Andrea at saka si Elijah. Hindi tayo sure. Oo, di ba? Baka naman totoo eh. Hindi, totoo siguro nagsubuan pero wala namang meaning. Ganun yun, nasa friend. Oh, Yan, di ba? Pabaro Check nga natin kung pinafollow pa ni Miles si Andrea. Live po yung chinecheck ni PhD Oo, Rose. alam mo Pinafollow naman pa. Curious kayo, di ba? Kung Mm-mm. ano, oh. O, yun na. Kasi check natin, ano. O, Bianca Manalo, nagbalik bansa na. Iskandalo, pinalamig lang. Ay, hindi, Prof, no. ganon. Hindi na pinafollow ni Ni Miles. Miles si Elijah. Matagal na Andrea. yata. Matagal na. Si Andrea o si Miles? Yan. Ni Andrea. Miles, si Andrea. Hindi niya Dati pa namang hindi Ano yung pinafollow. balita kay Bianca Manalo? Parang natagalan sa Dumating bakasyon na. niya itong si Bianca, no? 'Di ba from Japan, Christmas, nag-New Year, nagpunta ng Canada, tapos doon sila nagkita ni Senator, bla 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 bla, sa gitna po yan ng kagulan iskandalo na ngayon naman parang nawala na Wala rin. na, di ba? O, Kanya-kanya na, di ba? O, so nagpalamig. In Nagpalamig short. talaga. Literal na nagpalamig sa I'm Japan sure. at Canada. Di ba? So nagbalik bansa na po siya. Yun na nga. Yung mga balita naman natin, parang wala rin naman nangyari. Dahil mukhang sila pa rin naman ni Senator at intact ang kanilang relasyon. Si Rob, doon pa rin yung sa asawa niya, di ba? Nandun pa rin ba? Di paano, yun, sa binyag, di ba? Ang Oh, gano'n. bahala sila. Ako Paano na naman sa yan. Herlin, tinanggal, matatapos pa naman yung role niya dun sa Black Rider. Parang hindi pa. Mawawala na, papalitan na ng mga bago. Okay. Hindi ka updated, ha? Basta nga lang po, basta alam ko pumunta sa ABS, si EJ Falcon, si Vice Go, papasok sa walang matinik na pulis. Oo, yun nga. Pero wala Yeah. pa siyang kontrata sa GMA. Oo, di ba? Eh, naku, ang alam ko naman kasi kay AJ, parang hindi siya, hindi siya masyadong, reluctant siya na maging kapuso or Pero Vice Governor kasi siya, baka mas busy siya doon. Oriental, Mindoro. Oo, di naman. Dapat lang. Dapat lang din. Ayan. O, yan na. O ano? Mm. Ito, bati muna Magbati tayo. muna tayo bago tayo sumunod sa mag-ano. Bago tayo Hello from New Zealand, watching at 2:30 a.m. Roro Sunday. Oh. Oo. Yeah. Uy, bago sa atin to nanonood si Watercolors 2209. Hi, Marites University. Hugs from Marites of Scandinavia. Wow. Scandinavia. Wow. Taray, saan ito Scandinavia? Sa Europe? Di ba, Oh, taray. Sana totoong Scandinavia. Ito si Onisex Pusoyista. Love your show, Hope. Home from New York City. Oh, Anong di hope? ba? Sabi ni Margot Lee, kailan po kayo pupunta sa LA? Kung pwede lang, ngayon na. Wala pa po. Si Kaoru Fujimori, pakibati naman po mga suki ng sariling atin sa Matsumoto, Japan. Hello po sa mga taga Matsumoto, Japan. Oo. Si
Saan to? Ito naman, ang daming Australia, Roro Sandy, Bisbay. Bisbay. Totoo ako dito kay Lawin Junio. Chonio. Ang saya pag live, lahat nakikita ang karambola, nakakatawa bago matulog, watching from Hong Kong. Hello, Ay, good night mamaya sa'yo. ba? Good night, di ba? Oo. Kasi Oh, basta my sister and Eddie, my bayab Eddie sa Michigan. sabi ni Michigan. Anne Rowe, hindi bias sa Marites University. Oo, Yung may isang bias show na dito. nabanggit sa isang comment dito, yun ang bias. Keep up the good work, Dean, PhD, and Prof. Thank you, From thank all you. of us, your enrollees. Wow, ang dami na. Dumarami Oo. ang ating mga enrollees. Hello kay Anro, Thank you, sige. Anro. Quiet na lang ako, Anro. Ay, sabi ni, Diba? last na lang, sabi ni Roro Sunday, ano po ang latest kay Gretchen B? Alam mo, tahimik si Gretchen Pero definitely, she will soon be a loli or a Yes. grandma Gretchen. Yeah. Ma'am, Yan. she na rin siya. Yes. O yan. So far we have, thank you po sa ating 832 live viewers. Yan. Ay, 32,000. Thank you. Ang dami Napapanood nyo rin nasa po kami. abroad, di ba? Mula sa Facebook, pati rin po sa TikTok. Yan. Shout out diba? daw mula sa Lebanon ang mga Marites na Lebanon, legit totoo? at may respeto sa mga artista. Oh. Wow, thank you po kay Lani Bautista. O Lani. yan. Meron Hello. dito sa Toronto. Ken Bao from Toronto. Gloria, hello from Jerusalem. Ayan. Oh, hello din kay Rowena Laplana ng Athens, Greece. Yan, regular nating nanonood sa atin yan. Okay. O sabi ni Tony, maganda ang show nila. Seen them from last year, nag-start sila 100 plus pa lang. Ngayon, nasa 35K subscriber na. Yun. So, Tayo ba yan? Oo, tayo. Tony. Hello, Okay. Tony. Thank Thank you you. sa'yo. Si Judith Madriaga, yung subscriber natin. Ayan. Ito, Eileen Manalo, watching from Paris. Paris. Hi, mga Diba? taga-Paris. Oh, Okay. diba? At dahil dyan, Dahil Dean. dyan, yan po ang isang linggong chika mula sa Marites University! Susunod na po agad ang Daho. Abangan ninyo. Exciting ito. Hulaan nyo.